For this video, ang gagawin po natin ay bed bathing. So, to start, first, do the hand washing to eliminate bacteria and viruses that causes diseases. Second, wear PPEs. Then, upon entering, the room is clear. Good day, ma'am. My name is Loisa Francisco. I'm your caregiver for today. Pwede ko po malaman pangalan niyo, ma'am? Then, check yung wristband. Then, after that, gather all the materials needed. Ma'am, papatayin ko po yung aircon at yung electric fan. I-close ko din po yung door at yung window. So, after po nun, kunin natin yung temperature ni patient for reference and comparison po after niya po maligo. Bali, ang una po natin lilinisin is yung head part. Then, ang kailangan po ay nasa side si patient ng bed niya. Then, make sure yung side rails ay nakalock para hindi siya mahulog. And then, maglalagay tayo ng bath blanket. Kung wala pong bath blanket, pwede na po yung towel. So, itong top sheet po is ibababa natin hanggang waist or bewang ng patient. Bali, itong si bath blanket ang magtatakip sa upper part niya. So, ayan. So, ang next naman po, isa-side natin si patient dito sa gilid po. So, ang gagawin natin, itatayo natin si patient. So, at the count of 3, iupo natin si patient. 1, 2, 3. Then, iside natin yung unan. Then, si patient, ihilahin natin siya ng konti, pero dahan-dahan lang. 1, 2, 3. Para mas maging komportable si patient, iusad natin ng konti yung legs niya at yung paa niya. Okay. So, after that, maglalagay tayo ng kelly pad sa upper part po ng una niya. So, maglalagay tayo ng and then, maglalagay din po tayo ng towel. Assuming po na towel po ito. After po nito, ilalagay natin siya sa ilalim ng ulo ni patient. So, itatayo natin siya ulit. 1, 2, 3. Hilahin po natin. And then, higa po natin siya. Ma'am, okay lang po kayo? So, after po natin mailagay ito, ipupulupot po natin sa shoulder ni patient yung towel. Then, maglalagay po tayo ng bimpo sa ilalim ng batok niya. And then, sa forehead din po, bimpo po. Para po, hindi po tumagas yung water from head niya po. Hindi po siya mabasa. After po nito, maglalagay din po tayo ng cotton balls sa kanyang ear. And basin or timba po sa ilalim, sa floor. Para po pagka nag-start na po siyang basain yung hair, meron po siyang sasalo. Babasain na po natin yung hair. Then shampoo. Then banlaw po. Then after banlaw, sa second shampoo or conditioner is medyo imamassage natin yung hair, yung ulo niya po. Para din yun sa blood circulation niya po. Then after po nun, banlaw po ulit. Natin mapaliguan yung buhok niya, pipigain po natin yun. Then alisin na po natin yung mga cotton balls, yung bimpong ginamit po natin. Itatayo po natin ng konti si patient. 1, 2, 3. Maglalagay po tayo ng towel. Then, baba po natin ulit. After po nun, ibibilot po natin yung towel sa kanyang buhok. Yan, okay po. Then, after po nun, tatayo po natin ulit si patient para i-move po natin siya dun sa dati niyang pwesto, pati yung pillow sa center. So, 1, 2, 3. Alisin na po natin si Kelly pad, yung Kelly pad po. Then, i-move po natin si pillow. Then, after po nun, move din po natin si patient. So, yan. After po nito, open po natin yan. After po ng buhok niya po, ang next naman po yung face and then yung body. So, tatanggalin na po natin yung top sheet. Ilalagay na po natin siya sa may paa po na area niya. So, ayan. Sa may paa. So, meron tayong 3
basin na gagamitin, isang pangbasa, isang pangsabon, at isang pangbanlaw. So, ang una natin lilinisin sa face, yung eyes, gamit tayo ng cotton balls, ibabad lang natin siya or basain natin siya doon sa wet lang. Then, linis natin from inner canthus to outer canthus. So, inner canthus to outer canthus. So, inner canthus to outer canthus. Okay? And then, after po nun, doon na tayo sa face. So, gagamit tayo ng bimpo, ibabad, then, pigain, kusutin, pigain. Then, after nun, gawin natin yung tinatawag na rectangular meet and fold. So, ganito siya. Then, lagay natin siya. So, may 5 side siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang gagawin natin sa face, S stroke from forehead, then nose, cheeks, then chin. Ulitin natin. From forehead, then nose, cheek, then chin. Tapos, kadugsungan nun, C stroke, kung saan, sa neck naman din. So, after dito, pag ganun siya sa neck. So, ganun din sa kabilang side ang gagawin. After natin linisin yung face and neck ng patient, mag-ask tayo ng permission kung okay lang na tanggalin natin yung damit niya para mas komportable siya kapag nilinisan natin siya ng katawan. So, assuming na tinanggal na natin yung damit niya. So, after po nun, ang lilinisin naman po natin is yung arms. So, before po natin linisin yung arms, maglalagay po tayo ng towel para hindi mabasa yung bed. So, after po, babasain natin yung towel na maliit, then kusot, piga, then gagawin natin yung rectangular meet and fold. Then, after nun, meron siya 5 side. 1, 2, 3, 4, then 5. After nito, unahin natin linisin yung malayo. So, okay. Yung palm, anterior. Yung back, sa posterior. Then, medial, lateral. Then, axilla. Yung paglinis naman ng from wrist to shoulder. Ganun ang gawin. Anterior, posterior, lateral, medial, then axilla. After ng arms, kuha tayo ng basin para sa paglinis ng kamay niya. So, lalagay natin yung kamay ni patient. Sa kamay, sabon po agad. Sabon, then banlaw, tapos punas, top dry. Ganun din sa kabila. After na malinis po natin yung arms and hands niya po, ang next naman po lilinisin natin yung chest part po ni patient. So, ask natin kay patient kung okay lang ba na tayo maglinis ng chest niya or kung mas comfortable siya na siya ang maglinis, okay lang din naman. So, ma'am, okay na po, nalinisin ko po yung chest part niyo po. Kapag okay, pwede natin siyang umpisahan linisin. So, ang unang part, maglagay tayo ng towel. Then, ibaba natin yung bath blanket niya hanggang waist. Then, after nito, linisin muna natin yung chest part niya. Kuha tayo ulit ng bimpo. Basain. Then, 1, 2, 3, 4, 5. 3 times yon with soap and then pangbanlaw. So, after nun, lilinisin natin yung breast part niya. Pwede tayong gumamit ulit ng bimpo. Ikot lang natin sa crest niya. Sa nipple naman po, pwede tayong gumamit ng cotton balls po. Then, circular lang yung paglinis. After natin malinis yung chest, i-top dry natin siya. After natin sa chest, yung bath blanket, ibabalik natin siya ulit dun sa kaninang position niya. Then, kunin natin yung towel. So, ayan. After natin maalis, ang next naman is yung perineal part naman. So, dito,
Ang kailangan lang natin, tanongin natin si patient kung naiihi ba siya or na dudumi pa siya. Ma'am, naiihi ka po ba or nadudumi ka po? Then, kung gagawin lang natin, lilinisin natin kung umihi lang naman siya sa diaper. Siyempre, yun yung una natin lilinisin before yung legs. So, lang naman, pupunasan lang natin siya from labia majora, labia minora, then butt. Ganun yung paglinis niya. So, pwede naman din sa loob lang tayo maglinis nun. Or, kung si patient medyo naiilang, pwede rin siya rin naman ang maglinis nun kung mas gusto niya. Then, turn natin sa perineal part. Next naman sa legs. Kung ano lang ginawa natin sa arms, ganun lang din sa legs. So, maglalagay tayo ng towel. Then, ilabas natin ng slight yung leg part ni patient. And then, kuha lang tayo ng towelette or bimpo, kusot, banlaw, then rectangular mitten fold, then anterior, posterior, medial, and then lateral, and then top dry. Then next, same lang din sa kabilang legs. Then after nun, sa foot naman, maglalagay din tayo ng towel, then basin, sabon, banlaw, then top dry. Then after na malinisan natin yung buong katawan niya, yung likod naman niya ang lilinisin natin. So, bali, from supine position, ilalateral natin siya. So, yung kamay sa head, yung isa sa dibdib, then hawak sa shoulder and waist. Then, 1, 2, 3. Then, punas lang. Then, next, balik na natin siya sa position niya. Then, after nito, ibabalik natin yung top sheet. Then, after natin malinisan yung likod niya, magbibihis na si patient. Then, after natin mabihis si patient, ibabalik na natin yung top sheet. Then, yung bath blanket, kukunin natin siya ng pababa. So, hilahin natin siya pababa. So, yan. After nito, lilinisin na natin yung mga ginamit natin. Kukunin na natin yung mga towels and then yung mga basin. Then after nun, mag-aftercare na tayo. So, yun lang po. Thank you.